Alam po ninyo, may nag-comment po dito sa ating YT, no? Na ang sabi niya, yung style ko raw nagkekwento. Well, alam niyo po ba, kikwento ko po sa inyo, I was in grade 1. Hindi ba natatandaan niyo dati, binibigay yung mga report cards kada quarter para ibigay ng teacher yung observation niya roon sa bata o kayo sa toddler kung ano yung nangyayari. Grade 1 ako, I was 6 years old. At yung first report card, ibig sabihin yung first quarter report card na nakalagay isa lang, madaldal. Ayun. So, ginamit ni Lord ang kadaldalan ko. Ngayon kahit papano nagkaedad na po ako, nandun pa rin, madaldal. So, iba ang style ko sa pag-preach compared sa iba. Mostly ako madaldal. Ginagamit ni Lord ang kadaldalan ko at naway mag-glorify lalo si Jesus sa aking kadaldalan. Okay? May dadaldal ako. Okay. Ibibigay ko yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari para maiwasan yung pagkalito sapagkat yung iba nalilito ano ba which is which. Ibibigay ko na lang po yung pinaka-buod sa inyo pero sa paraang madaldal, sa paraang pagkukwento. Okay? So, magsisimula po ang lahat, church age. We're in the church age, no? At sa church age, merong event na mangyayari called the rapture of the church. Kling! Okay, nangyari na ang rapture. Pag nangyari po ang rapture, masyadong malilito ang mga tao. What happened to those billions of people? Tapos yung iba, syempre, hindi mo maaalis yan. Yung iba dyan, mahal po nila sa buhay. Biglang nag-vanish, biglang nawala. Ikaw ba naman? Hindi ka ba naman panghilakbutan diyan, no? So talagang manghihilabot ka nga. What happened to those people? Where are they? Where are they, no? And then, right after that, merong isang darating sa scene na lalaki. Okay. Since natanggal na po yung restrainer, merong lilitaw na halimaw. Ay. Alam na po natin, the Antichrist. Darating siya sa scene. Siyempre, sa kalituhan ng mga tao, since nalilito yung mga tao, what happened to those billions of people, meron po siyang answer. Guess what? Tatanggapin yung answer niya. Ano ba yung answer niya sa mga katanungan ng tao during that time? Sasabihin niya, kinuha sila ng mga aliens. Kinuha sila ng mga from outer space. Siguro yung iba sasabihin nila, yung mga naniniwala sa engkanto, kinuha ng mga engkanto. Siguro, pero hindi. Sasabihin ng Antichrist, kinuha sila ng mga aliens. Okay? So, right after that, hindi lang po yun ang magkakaroon siya ng kasagutan. Magkakaroon siya ng kasagutan sa ibang mga tanong ng tao. Like, what will happen now to the world? Then, he will present himself as the greatest solution to everything. I have the solution to everything. So, just put your faith in me. Ako nang bahala. Kaya papasok po dyan yung tinatawag na iisang presidente sa buong mundo. Since bibilib ang tao sa kanya, since sabi nga nila nasa kanya raw lahat ng answer, mapapaniwala niya sila na siya ang kasagutan sa lahat, kaya lahat ng plataforma niya, lahat ng kanyang plano, tutup din ng mga tao, lahat ng kanyang sasabihin. At dahil tuwang-tuwa po sa kanya maging mga Hudyo, they are waiting for their biggest break. Ano yun? Para magkaroon na uli ng third temple. No? So, ang mangyayari po niyan, they will go to the Antichrist directly. And guess what? Pagbibigyan niya sila. No? Doon matutupad yung tinatawag na para magkakaroon na po ng covenant to many. Sapagkat ito po ay may kinalaman doon sa temple na third temple ng mga Hudyo. Yan na po yan. Talagang pasok na nga po ang tribulation dyan. 7 years. That's it. Pag nangyari na po yun, napirmahan na po niya yung covenant with many na yan, lalo na yun po yung templo ng mga Hudyo, no? At that's it. Pasok na po ang tribulation, 7 years. Lahat ng sasabihin ng Antikristo, yun na. Wala nang ibang makikita sa mga media, wala na yung mga sikat na artista, puro si Antichrist na nakikita. Pero syempre, they don't know that. Most people, after the rapture, syempre, hindi naman palabasan ng Biblia ang mga yan eh. They don't understand anything about the Bible because they're not interested in it in the first place. Kaya nga po sila naiwan eh. They're being left behind because they're not interested in Jesus.
anything at all. No, they're not. I mean, just being left behind here. Then, dumating yung Antikristo. Kung ano yung sasabihin ng Antikristo, follow, follow, follow. Okay. Until, sa kalagitnaan po nito, tama-tama, gitna na rin yung oras natin sa TikTok. Oh, ayan. 5 na po eh. So, kalagitnaan na rin. Papatigilin niya yung mga paghahandog sa temple. And then, siya po ay papanik sa pinakamataas na bahagi nito, Holy of Holies. Merong mga satellite cameras dyan, napapalibutan siya, and sasabihin niya, I am God. I am God. I am God. Yeah. That's it. Doon, maraming mabubuksan. Sandali lang. May mali, may mali, may mali. He's not God. Ayun na. And then, some will go and look for a copy of a Bible. Naniniwala po kung maiiwan ang mga Bibles dito. Tandaan po ninyo, ilang beses destroy ang mga Bibles, pero the Lord never allowed them na ma-destroy ang Bible. Yung tipong ma-extinct ang Bible, mawala ng copy, mawala ng kopya, copy tuloy kopya, hindi po mangyayari yan. Kaya I believe during that 7 years of tribulation, may mga Bibles everywhere. At yung mga ayaw mag-submit doon sa sinasabi ng Antichrist na siya ay God, kasi sabihin ng Antikristo siya ay Diyos eh. Pero ayaw nila. So maghahanap sila ng copy ng Bible. Kaya doon maraming magiging... Ay! Sorry po. Marami pong magiging... pasensya na po sa aso. Masyado po sila magulo. No, masyado po magulo. Okay? Very real po tayo dito sa ating vlog. So baka makagat po kaya... Ay, kako. So magkakaroon po siya dito ng tinatawag na... Saan na po ba tayo? Ayon. Doon. Mga copies po ng Bible, may mga maghahanap po ng kopya ng mga Biblia. At pag nasumpungan nila ang kopya ng mga Bibliang ito, makinig po kayo sa akin, marirealize nila lahat ng mga pangyayari na nakaugnay sa tribulation. Doon nila marirealize that we are already into it. We are here already. So, yari na. Nandoon na po sila. Kaya ang gagawin nila, magre-refuse sila doon sa susunod na request ng Antichrist. Ano yun? Ang matatakan po ang bawat isa ng marka ng beast. Ang ayaw magpatatak, hindi makakabili, hindi makakakuha ng kanilang mga pribileyo and all that. At sila po ay, tawag po dito, sila po ay magugutom dahil hindi po sila makakain. No? Pero yung mga pipili kay Christ, hindi po magpapatatak. Bagkos, yung parusa ng Antikristo sa mga ayaw magpatatak, magpapapugot ng ulo. Kaya si Apostle John, may nakita po siya sa langit. Hindi po ba? May nakita po siya sa langit na silang mga pinugutan dahil kay Jesus. Nandun po yung mga pinugutan ng ulo. So nandun po sila sa langit, mga pinugutan ng ulo. Nakita po niya. Sila ang mga tao na pinaputi nila ang kanilang sariling gamit ang dugo ng kordero. Bakit sila po nagpaputi? Sapagkat during that age, the tribulation age, hindi na po pasok yung through grace alone. Kailangan sariling gawa mo na. Kasi ang church age, nandyan lang po ang grace alone, grace through faith to the Lord Jesus Christ. Amen? Kaya doon, para maligtas sa tribulation, maniwala ka kay Jesus, at the same time, magpapugot ka ng ulo para maparangalan mo si Jesucristo. Yan po ay biblical at yan lamang po ang pre-trib lamang po talaga ang view na accurate. Sapagkat makikita mo, no, after from verse 4 hanggang matapos, no, ang wala na pong church na binabanggit. Hanggang verse 3 lang po, hanggang chapter 3 lang po ng Book of Revelation nandoon ang church. From chapter 4 towards up hanggang matapos, wala na po ang church. Ibig sabihin, ni-rapture na po ni Lord. Na kay Lord na po tayo. Na kay Lord na po ang mga mananampalataya. No? At makakasama rin natin pag yung mga pinugutan ng ulo sa tribulation, pag nagpapugot sila, magiging glorified bodies din sila. At sabay-sabay tayong babalik dito sa lupa pagkatapos ng 7 years sa pangunguna ng ating dakilang King of Kings and Lord of Lords si Jesus. At maghahari sa Jerusalem si Jesus at pati na rin po tayo. Sa buong mundo maghahari po si Jesus sa kanyang millennial reign. Yan po ang buong mangyayari sa buong 7 taon pagkatapos po ng rapture. Pasensya na po talaga kanina ang gulo ng mga asong ito. Ayan, magugulo. Okay? Ayoko makagat kaya miwas ako. Thank you.